Broadcasting region-wide. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Uyanan pinagsarong pwersa na mahatod din amay ng mga bareta. Ang dekada nang naghahatod din mga napapanahon na impormasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ngunyan, on air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsur. Kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa siyudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Tulos indang nagpasokuro sa mga otoridad. Tulos man nagresponde mga tawan kan CD Araremo. Kan maresibian mga report asin idilagan sa Haraling Hospital ang mga biktima alagad binawian ng buhay ang aki. Paragos pa ginigibong investigasyon kan pulisya sa nangyaring insidente. Napagaraman na ang Goodbye Philippines kabali sa mga paputok na istriktong ipinagbabawal kan mga otoridad. Kakampi Network News. Sa iba pa mga bareta niya tungkol niya makatuga, mga bareta pa mangkinari sa lado nasyonal. Nagpupuo na magbarilikan papuli sa probinsya. Si mga nagabarkasyon para sa selebrasyon kang holiday season. Siya sigun sa Philippine Coast Guard, sagkod kasubang pagkauto 36,094 ang outbound passengers asin 29,325 ang inbound passengers ang nairestro sa Kamusta Pantalan nationwide. Nasa 255 man na barko, asin 699 motorbangka ang inspeksyon kang 3,000 na frontline personnel kang Philippine Coast Guard halis sa 16 na distrito. Bigilauman madagdagan pa ang mga mairestrong pasayro. Lalo na lauman na pagbabalik ang mga iningunyan na natapos na ang bakasyon. Mantinido man naka-heightened alert ang Coast Guard sa sila mga district stations, Patinaban Substation sa good na Biyernes sa aga, Enero at 3. Mientras tanto mga tugang, sumirikat na sa 340 ang bilang ka mga biktima ng paputok ngunyan na holiday season pagalis sa ugikan sa 62 na sentinel sites na binabantayan kan Department of Health punpa kan Disyembre 22. Asin sagud kasugmang pagkaaga, Enero 1, New Year's Day, sa silambit ang bilang 141. Ang dadagdag, aragan 64% mas baba kumpara sa nairistro kang Enero 1 taon 2024, daw na nga pwede pang may mag-abot na mga huring reports. Nasa 239 sa mga biktima, 19 anyos ang edad pababa, mientras tantong 101 ang 20 anyos pataas. 299 ang lalaki, asing 41 ang babae. Parating kausa kan mga injury. Ka mga biktima huli sa illegal na paputok, arugan boga, 5-star asin Piccolo. Sabi kan Department of Health, ang mayor na injury na sinapo ka mga biktima, team paputok ay injury. Pagkaputol sa parte kan lawas asin suro sa kublit. Kaya pagdumdum kang hensya sa publiko in kaso na naputokan, tulos pagkonsulta sa ospital o doktor. Nawasan dit sana ang sinapong lugad, alis sa paputok, tangali maiwasan ang tetano. Basaorin tubig ang mga paputok na dahil nagpurtok sa tinampo. Alagad abiso kan na DOH dahil na putulon ang mga paputok na dahil nagsabog. Linigon ang palibot asin siguruhon bayo mga anuman na natanang paputok upulbara halis sa mga paputok. Bantininong mga alerto asin bantayan ng mga aki asin iwasan ang paggamit ka mga natanang paputok na dahil nagsabog ka nagtalikod na pagsabat kan bagong taon. Kakampi
Network News. Oras ko niya mga tugang 15 makalampas ang alas 5 ng pagkaaga at yan po mga bareta halos sa mga pagkiliba sa luwas. Dahil sumot imbitado si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa inaugurasyon ni US President-elect Donald Trump sa maabot na Enero 20 taon 2025. Sigun sa report, si Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, ang matindir sa sinambitang inaugurasyon, ulita ang mga embahador sa nasubot ang imbitado. Dagdag pa sa report, ibinahag ni Romualdez sa sanong mensahe na mayo dawa si Sayda Presidente o Head of State ang imbitado. Matandaan kang Nobyembre 19 taon 2024, bigabuyagyag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nakaulay niya sa pagiling phone call si Trump. Nakumpiskar kang Philippine National Police ang lampas sa 520,000 na illegal na paputok asin pyrotechnics na nakakantalan ng kalkuladong 2.4 million pesos durante kang pispiras kang bagong taon. Pag-report kan PNP spokesperson, Police Brigadier General Jane Fajardo, 19 individual kabali ang 2 minoridad ang arestado katakod kang illegal na paputok. Tinawando ni Fajardo ang naglangkaw na bilang ka mga danyos na rakamboga sarong improvised na kanyon na pinakusog kang denatured alcohol na may kalkuladong 80 na report na danyos. Kadakol sa mga ini, kinakaimbiltuan ka mga minoridad, lampas siya tabilman na buga ang nakumpiskar. Mientras tanto, pig-report kan Department of Health, ang 163 na firecracker-related injuries sa hapon kan Disyembre 22. Nakapag-restro man ng PNP ng 15 kaso ng indiscriminate firing bago ang selebrasyon ng bagong taon. Dahil resulta sa apat na nadenyaran halis sa paputok kang badil asin sa Roman ikan sa lagalag na bala. Mientras tanto mga tugang sa iba pa mga baretang diyatong kunyan, ipinahayag ang Philippine National Police sa kasugman na generally peaceful ang pagsabat ng bagong taon sa Pilipinas. Sigun kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, mayo na resibing report ang pulisya nindarakulang insidente o major untoward incident sagod alas 6 ng pagkakasumang Enero 1. Sigun sa iya, may kabilugan 1,360 nairestrong kaso ng illegal na pagurugaring paggamit at pagpamakaling paputok. Nakumpiskar man ang abot sa 593,034 illegal na paputok na may kinakarkulang 3,992,678 pesos. Asin na 63 personas ang arestado. Nakapag-restro man ng pulisya ng 27 kaso ng indiscriminate firing. Masalangkaw kumpara ka nagtalikod na taon na nagkausa ng 5 irido. Digdi 21 persona ang arestado asin 17 baril ang nakumpiskar. Nairestro man ang anom na insidente ng 3 bullet injuries. Patandaan, nainot ng sinugo kan PNP sa pagi ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang gabos na unit kang pulisya sa Pilipinas na sirtuhon ang kaligtasan kang publiko sa panahon kang pagsabat kan bagong taon. Kakampi Network News. Oras ko niya mga tugang, 19 makalampas ang alas 5 ni pag-aga. Aramon ta mga bareta magkali ko niyan sa mga pagkiriba sa lawas. Iwas Paputok 2024 na kampanya kan PNP Provincial Command. Naging matrayumpo. Aramon dyan itong baretang yan. Ali ki Mike Grabito. Konsiderado niyan kan komandante sa provincial kan Camarines Sur sa pamamayo ni Police Colonel Virgilio Olalia Jr., Provincial Director kan Camarines Sur Police Provincial Office na generalmente matrayumpo asin matrangkilo ang naging selebrasyon kan holiday season asin pagsabat kan bagong taon sa Camarines Sur urog na ang sa indang programang Iwas Paputok 2024. Sa report na ipigpaluwas kang CSPPO alas 6 nin aga kasudma, mayo ning naikurit na kaso nin pagkagadan o pagkairido nin huli naman sa stray bullet o ang ligaw na bala asin mayo ning report na nakaabot sa mga istasyon kan pulisya nin illegal na pagpaputok nin badil sa datos gikan sa CSPPO naglatag ning nasa 892 na mga personahes aga PNP
tanganig magbando kana bulos nin trapiko sa mga mayor na tinampo sa probinsya asin dugang na 142 na mga advocacy members kana Philippine National Police para magtabang sa pagsyerto kan pasi orden asin seguridad kang namamanwaan sa selebrasyon kang Yuletide season. Dugang pa sa report uminawot sa total na 410 na mga improvised cannon o boga ang nakumpiskar kan kapulisan sa 35 banwaan asin sarong syudad sa Camarines Sur. Ang 311 sa mga ini ang kaibahan sa mga pigrunot duman sa Regional Command sa Kampo General Ula kang nagtalikod na December 31. Iguaman subuot ning saro na violator kan firecracker law ang nadakop asin nakasuhan kan mga autoridad asin igwa nin pito ang naireport na insidente kang nakulga nin huli naman sa paputok. Pigpasalamatan ni PD Olalia ang gabos ng mga pulis sa probinsya nin huli sa paghingawa subuot kan mga ini para sa matuninong asin maugmang bagong taon. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. DepEd Kamsur liwat na masisibot sa pabuto na palaro. Michael Garcia sa report. Kung nga nabaralikan na ng klase, magiging abala naman ang mga eskwelahan, partikular ang mga school heads at sports coordinators sa sunod-sunod na gigibu na palaro. Inisyalmente, ang kasuguan kang School Division Office kang Camarines Sur sa paagi ni SGOD Chief Pedro Pelonio, dapat ang schedule kan palaro dahil dapat maapektuhan ang regular na eskwela, lalo na pirang aldaw simana ang nasayang kanakaging taon uli sa class suspensions dulot naman ka mga weather disturbances. Kanagtalikod na bulan na Disyembre natapos naman ang malain-lain na palarong pandistrito sa mga banwaan. Susundan naman yan ka mga congressional meet, Kamsur meet, palarong Bicol hanggang pambansa. Ang mga lokal na gobyerno pati naman ang gobyerno probinsyal kang Camarines Sur nagpapadago sa pagdawing suporta sa mga estudyanteng atleta sa paghipno kasi na pangangaipo magpun sa pagkakaan, sports equipment, uniforme, asin iba pang tangani nga makapag-focus sa ensayo ka mga atleta. Dangan sa lado man ka mga eskwelahan ang mga atleta na isasalang sa palaro. Iuman si tataw magbalanse kan pag-eskwela asin sa pag-ensayo kan sports. Dagdag na bareta sa lado lokal ni po si SMG. Sir Michael Garcia reporting. Kakampi Network News. Alas 5:22 oras siya tungkol yan. Balikan tani ba panitales ka mga bareta kung dyan sa Rado Nacional, piglinaw kang Civil Aviation Authority of the Philippines, CAAP. Namayo pang nais ng delay, as in cancel flights sa primerong aldaw kang bagong taon 2025. Ini sa ibong kan maibog na aso, darakang mga firework. Alagad pinagirumduman kang ahensya na makapiktar ang maibog na aso sa operasyon kan mga flights asikay puan pakusugon ang general guidelines tanganing mamantinir ang seguridad kan gabos. Sa kunyan, nakantabay mangganari ang kaap asin mga airline tanganing mamonitor asin masimbagan ang potential risk tanganing masiguro at magayon na bulos kang operasyon lalo na duman sa NAIA. Kinumpirmar kan Department of Budget Management DBM na nabawasan ng 9.9 billion pesos ang pundo para sa DepEd Computerization Program basado sa bersyon kan General Appropriations Bill na naglusot duman sa Kamara. Piglinaw ni DBM Secretary Gladys Hope Libiran, mayo ng poder si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ibalik o i-realign ang mga pundong na bawasan matapos maratipikaran kang Kongreso ang proposed budget. Sigun saya, ang poder magdagdag o magbawas kang budget sagkod ini nasa loob kan siling. Yaon sa Kongreso magiraray basado sa Konstitusyon kan Pilipinas. Dawa na nga inabawasan ang pundo sa raram kan 2025 national budget na tinawan doon manilibiran na basado sa datos nasa 85.14% o 7.5 billion pesos pasada kang 8.9 billion pesos na pundo para sa programang ini ang naggamit kang ahensya. Bukod sa biyon, nasa 15.54% sana ang disburse kan DepEd gikan sa nasambit ng kantidad na bukod sa biyon, igwapang 1.3 billion pesos na dahil pagagamit na pundo. Kaya bilang solusyon, pigrekomendar kan DBM na gamiton muna ang mga undisbursed funds tangaling suportaran ang programa. Oras na kinapos, may nakatagama man na pundo sa 2025 unprogrammed operations o kaya man pwede magamit ang contingent fund. Basta may filing na urgent o kinakaipuan talagang gibon
ang proyekto. Kakampi Network News. Mientras tanto, vehicular accident sa Baratan, Camarines Sur, 4 ang pigwalat na irido. Bareta haliki Junel Cuba. Junel. Go ahead, Junel. Babalikan niya ito ang Bareta haliki Junel Cuba. Mga aksidente sa bihikulo na iristro sa pagsabat asin primerong aldaw kan bagong taon. Nasa linya na Junel Cuba, go ahead. Junel, go ahead. Naputol, sige. Babalikan niya ito yan. Mientras tanto, mga tugang, sarong bagyo ang pwedeng magtama sa Pilipinas kunya na bulan kang Enero. Sigun sa pag-asa, mabibilog ang bagyo sa loob kang Philippine Area of Responsibility kunya na bulan. Asin ini, papangaralan na si Auring. Kinakarkulok ang pag-asa na ang nasabit ng bagyo pigilauman. Malandfall harin sa Eastern Visayas o kunay sa Caraga Region. Mientras tanto, kadakong na lugar sa Pilipinas, nakamati din paguran, darakan umakamati din paguran, darakang Intertropical Convergence Zone, pati naman Shoreline. Darakang ITCC, Mauran sa Visayas, Caraga, Davao Region, Palawan, Romblon, Catanduanes, Albay, Sorsogon, asin Masbate, Siriman sa lahat ng Partigan, Mindanao. Daramang kang Shoreline, o ang pagsarabatan ka mainit asin malipot na Duros, Mauran sa Metro Manila, Calabarzon, Cagayan, Isabela, Quirino, Apayao, Aurora, Bulacan, Marindoque, Oriental, Mindoro, Camarines Norte, asin Camarines Sur, Siriman sa lahat ng Partigan, Luzon. Daraman kang Amihan, Mauran sa Batanes, Ilocos Region, at ang Partigan Cordillera Administrative Region, asin man, Duman sa Nueva Vizcaya. Kakampi Network News. Alas 5:27, sa iba pa mga bareta dyan tungkol dyan sa Radyo Nasyonal, mismo ang Department of Public Works and Highways DPWH ang nagsabi sa Malacanang ka mga proyektong isiningit subot sa 2025 General Appropriations Bill na naimang kayang ipautob kung kaya tinabla ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pigboy pa ni Department of Budget and Management Undersecretary Gladys Hope Libiran na dahil mahanap sa mga mapa ang mga proyektong tinunaw sa B2 Power kang Presidente kang Pilipinas bago pinirmahan ang national budget para sa ngunya na taon. Nahiling subot ang mga nakasingit na proyekto na daimang kaipuan matapos ang pag-ubusisi sa national budget ni Presidente Marcos asing kasayang economic managers. Inisubot ang rason kaya ginamit ng Presidente ang B2 Power naganing dahil masayang ang pundo kang gobyerno. Ang DPW subot ang nagtukdo kong arin sa mga proyekto. Anday pwedeng ipautob kaya tilanggal ini sa budget. Sakalang pinirmahan ka Presidente ng Pilipinas ang 2025 General Appropriations Act matapos sining ipasararom sa maigot na pagripaso. Nakakatiran 6.352 trillion pesos ang original na budget proposal kan Malacanang parang kunya na taon alagad matapos na hingutuan na naging 6.326 trillion pesos. Uli sa pagpeto ng Presidente sa mga line item na sumirakat sa 194 billion pesos na daima nagturugma sa mga prioridad na programa kang administrasyon. Kakampi Network News. Ilalarga na kang Department of Science and Technology ngunya na 2025 ano ba ibang mga programa pati proyekto na nagkakantidad 2.5 billion pesos para sa mas pinakaraid na teknolohiya asin man innovation. Ilian pinahayag ni DOST Secretary Renato Solidom katakod sa mga plano kang ahensya ngunya na 2025. Sigun kisulidom, nagkapera sa mga sektor ang tutukan kang DOST, yan tagani magtrayumpo ang mga proyekto para sa interes ng mga Pilipino, arog kang sektor kang agrikultura, salud, asin mga industriya. Ang mga proyekto nga nisubot, application kan science asin technology, asin na inalok ang mga estudyante na makibali para mas mapasenso ang Pilipinas. Kabali pa man sa mga programa, may koneksyon sa artificial intelligence and geospatial analytic, smart agricultures, smart technology industry para sa manufacturing, quantum computing, biologic, and pharma kasi di ba pa. Tinaman doon para sulidom. Na kaya nag-asenso asin na nag-angat ang mga asinsadong nasyon nilulis sa siyensya,
pati naman teknolohiya. Kakampi Network News. Oras yato nga matugang eksakto alas 5:30. Ang mga bareta sa Kakampi Network News, babalik at yan. Kita po na ang tabayan naman sa FB Live, as in on air sa mga kakamping radyo sa 99.9 WEB-FM Kamsur, dyan po sa Rinconada area, 99.3 KM Kakampi Partido. As in kita po na ang tabayanan sa Naga City sa pahikan 91.9 BBS FM. Sa mga parantabin niya to, may laog na ngunyan, na mayo pong ano man ang mga extension kan bakasyon o holiday, mayo mga suspensyon, kaya duman sa mga naghahapot kung anong may mga suspensyon pa sa laog kang klase ngunyan, extension kang holiday, mayo na po. Kaya balik trabaho, si may mga laog sa klase, balik sa klase, lalo na po sa Department of Education. Babalik kami at yan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Si Senior Fire Officer 2 RJ nagbalga sa Board of Nursing Resolution 220 Series of 2004, ang Code of Ethics for Registered Nurses, Republic Act number 9173, ang Philippine Nursing Act of 2002 na nagusugo ning etikal na pag-uugali ka mga practitioner, as in Board Resolution 425 October 22, 2003 na nagtutulod ka mga sukulan ka nursing practice sa Pilipinas. Napagkaraman ang kaso, isirangan ka nagtalikod na Disyembre 23 taon 2024 ni Utwali na nag-aakusar kay Senior Fire Officer 2 RJ nin unprofessional as ipagkakagawa ng illicit affairs sa sayang mister sa rong datong opisyal ka marin na natanggal man sa serbisyo. Nakapunan man si Utwali sa PRC na bawiyo ng lisensya sa pagka-nurse ni Senior Fire Officer 2 RJ. Ulitaan sa lang pagrelasyon kani nakaraot sa dignidad kang profesyon kang pagka-nurse as inagadara ning kawaran ning kumpiyansa sa publiko. Ang kasong ini dagdag sana sa mga legal na isyong kinakampang ka nurse. Dahil para nahadoy, sinugo kang korte sa Pasay City ang sayang pag-aristar katakod kan sa rong kaso ng illegal na recruitment na kinakasabitan ka mga aplikante sa Bureau of Fire Protection. Siniguro kang Commission on Elections kumalik ang integridad kang eleksyon ngayong 2025. Sa New Year's Message ni Comelec Chair George Irwin Garcia, nasa kabut ngunyan kang komisyon ang pagbabantay sa sagradong proseso kang botohan sa eleksyon sa Mayo. Sigur saya, ang eleksyon ngayong taon, saro na naman na pagkakataon para sa kada Pilipino na magkibo ng lakdang para sa futuro kang nasyon. Aminado man si Garcia, nakadakol kakahampangon na pagpormar ang Comelec ngayong 2025, gawali na ang historikong Bangsamoro Parliamentary Elections, ang pagpapadala ng mga makabagong counting machine sa mga probinsya asin ang pagkukursir ng pinakaprimerong internet-based voting sa overseas Filipino voters. Ang pagmaigot kang komisyon, naway ni Dipicil Abuton, sarong kakaibang pagkakataon para mapakusog ang transparency, gibuon makabago ang electoral system, asin mapagayon ang voting experience kan mga Pilipino. Alas 5:44 oras kunyan, pigiras man ni Vice President Sara Duterte na nawarangan ni Masalimot asin na naging may kamugtakan ang sayang 2024. Sa salong event sa Office of the Vice President, kalagtarikod na Disyembre, nakipag-istorya ng Vice Presidente na pisa sa mga personal aktibidad. Kabaliligdi, ang pagpasiring niya sa mga taong buot na makaulay. Kabali sa mga ini, si dating Vice President Lenny Robredo, kan Setyembre, sinibapan dating Vice Presidente ng Pilipinas. Alagad huliman sa mga dahil na-aprobaran na proyekto, ang plano subot nindang museo para sa mga dating Vice Presidente ka nasyon, baka sa Mandaluyong na sana ibugtak o sa presenting OVP Place. Apora sa mga dating opisyal, pigbisita man si Apu Wang Ud na nasa Buskalan, Kalinga Province. Ang 107 anyos na mambabatok, tuyong pigdadayo, ka mga gustong magpatato, hulita ini, parte kang tradisyon, ka nagkapera, asin enot man ining binibisto para sa Presidential Medal of Merit. Pigiras pa man kang Vice Presidente na dahil niya tinutuyong
Mabalga ang kagustuhan kan sayang inang si Elizabeth Zimmerman na day kuta magpadagdag di mga burda sa lawas. Pero maugmaman subot ini nasarong arog di Apo Wangud ang huring nagbuktak kan sayang tatu. Alagad nagkaparang simana pagbalik gikan Kalinga mientras nagdadangog sa radyo sa sayang bihikulo. Tinandaan kang Vice Presidente ang anunsyo para sa rong bloodletting program. Pinakaray ninda ang sa indang schedule asin preparado magdunar nin dugo. Alagad dakulang paghinayang man naday pa lang siya kwalipikado. Huli kani sa bagong tao o sa bagong tato na sayang sa sayang tabay inisubot ang health protocol kan mga nag-administrar kan blood extraction. Mientras tanto asin huli man sa dahil siya nagpapanagdag ning o dahil na talaga siya mapanagdag ning borda baka sa masunod maging kwalipikado na siya bilang donor nin dugo. Kakampi Network News. Alas 5:46, Blue Ribbon Committee kan naga nagpayag nin una iagi sa tamang proseso kung may reklamo sa saiman opisyal kan Barangay Bareta Haliki Maiko Garcia. Maiko. Direkta ng sinabi ni Consel Vidal Castillo, ang chairman kang Committee on Blue Ribbon and Administrative Cases sa Sanggunang Panglungsod kang Syudad Canaga na iagi sa tamang proseso kung igwa man ang gadning nailingan na irregularidad sa sisay man na opisyales kang barangay. Ini kasumpay kang malain-lain na akusasyon sa punong barangay Kampakol na si Kapitan Ruel Limbo na kung saan nanginutan sa pandraratak sa social media ang sarong incumbent na barangay kagawad. Ang mga pakaraot na idinadaklag sinasabit na kapitan, iyong subot bakong tultul na distribution kang ayuda, pun pa kang Bagyong Christine, pakikipagrelasyon subuot sa sarong BHW, bakong tultul na pagtanggal sa barangay secretary, asin iba pang funksyones kini sa barangay. Tinawan doon ni Consel Vidal na yaon ang sa indang komitiba nga riga mapag-ulayan ang mga bagay-bagay na sakop kan sa indang jurisdiksyon. Pwede man sa isampang reklamo sa DILG kung mas magabat ang violasyon na nakomiter kan sarong barangay officials na luwas naman sa Blue Ribbon Committee. Enot naman na nagtaon ng depensa si Kap Limbo na mayo ng katotohanan ang mga nasambit na panraratak laban sa saya sa Facebook. Nag-agi sa validasyon ang pagpili na tigtawanan ninda ning ayuda asin si dating barangay secretary nagsumitir ning resignation. Dagdag na bareta sa lado lokal ni po si SMG. Sir Michael Garcia reporting. Kakampi Network News. Business one-stop shop, maarangkada na sa Banuan Kampasakaw, Camarines Sur. Baratang yan, haliki Mike Rabito. Bilang tabang sa mga negosyante sa Banuan kana Pasakaw, Camarines Sur na mapagian sa indang pag-asikaso kan renewal kan sa indang mga negosyo sa naunang bita ng Banuan nakatalaan ng mag-arangkada ang Business One-Stop Shop o ang BOSS sa Banuan kan Pasakaw, Camarines Sur. Masikad ang BOSS sa Banuan kan Pasakaw sa maabot na January 6 sagkod sa January 20 nagigibuhon diyan sa Municipal Covered Court kan Banuan ni Pasakaw. Magdaralang kan mga magkakanig o mga dokumento ang mga negosyante na makuha ni business permit para sa bago sinman sa renewal tangani ng sinda ang maiproseso kan lokal na gobyerno yaon gabos sa mga ahensya kan gobyerno na may kinaaraman sa pagninegosyo dyan sa Banuan kan Pasakaw, iyan tangani na nga makapagproseso ni na mabilisan ang mga negosyante sa Banuan kan Pasakaw, Camarines Sur. Pinagdisenyo kan lokal na gobyerno sa pamamayon ni Alkalde George Bengua, anas ang bitnag Business One-Stop Shop dyan sa Municipal Covered Court para man sa lalo pang progreso kan pagninegosyo dyan sa Banuan kan Pasakaw, Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Mike Grabito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Vehicular accident sa Baratan, Camarines Sur, apat ang pigwalat na irido sa report ni Junel Cuba.
Nagwalat ni napat na irido and nangyaring vehicular accident dyan sa Banwaan kan Balatan Camarines Sur sa inot na aldaw kan pagsabat kan bagong taon. Ini nangyari bandang alas 12:30 mag-uumagahon kasudma duman sa Zona 4 Barangay kan Kugit sa Balatan Camarines Sur. Envuelto ang Suzuki Smash motorcycle Corolla Itum may plate number 1380110916 ini pinagmamani ni Gerald Bilardo kanda o 31 anyos sa Mayagom residentes kan Zona 4 Barangay kan Kugit duman sa Banwaan kan Balatan Camarines Sur asin backrider kani iyo si Michael Balusong Calleja 14 anyos sa minor residente kan Zona 4 Barangay kan Kugit duman sa Balatan Camarines Sur nasabing motorsiklo na nilulunadan kan duwang persona an pasiring kuta na sa direksyon kan sentro kan Banwaan kan Balatan Camarines Sur kan digdi sa Batun sinda kan saro man motorsiklo na pinagkakan-ana sa indang linya daang nagkaigwanin bungguan an sarong Kawasaki motorcycle color green na may umayo nin plate number ini pinagmamaniyo ni Sinda Beltran I. Abinal 15 anyos minor de edad residente kan Zona 6 Barangay kan Duranda duman sa Banwaan kan Balatan Camarines Sur mayo manin sulot na helmet ang nasambit ng driver asin mayo nin headlight ana sa iyang pinagmamanihong motorsiklo lunad kani ang sarong Prince Charles lumabad Iparo 12 anyos sa minor de edad kan Zona sa San Vicente Bato Camarines Sur sa nasambit ng banggaan kan duwang motorsiklo pareho nakalasik ang mga lunad kani asin digdi tulos man na nagkaigwan ni na pagresponde ang grupo kan rescue team kan MDRRMO kan Banwaan kan Balatan Camarines Sur saka pinagdara sa parte mismo kan Rinconada Hospital ang nasambit na mga biktima nasagkod ngunyan padagos pang nagpapaumay sa sinambit ng hospital daiman madeterminaran kan mga miyembros kan PNP kung pira ang naging danyo sa parehong motorsiklo na parehong pinagmamaniho kanasabing mga biktima. Para sa Kakampi Network News, Jonal Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News. Oras kanya matugang alas 5:52, 8 minutos na lang antes magabot ang oras na alas 6 din pagkaaga. Balik kita sa mga balita pasarado nasyonal. Nagkaigwang positibong resulta mga pagbiyahe sa luwas kang Pilipinas ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kanakalis na 2024. Siguro sa Presidential Communications Office, kabali sa Triumphureni, ang biyaheng Japan kang Presidente na nagtaon-dalan sa partnership sa pagultaran kan Japanese chocolate manufacturer asinban kan Filipino Chocolate Company. Nasa 1,000 pamilya subot ang mabibinipisyaran sa partnership kan locally owned Auro Chocolate asin retail grant kang Mitsukoshi kan Japan. Sa bayaman ka presidente sa Vietnam, nakuha kani ang commitment kan Vingroup Company na nasa sektor kan electric vehicle battery production. Mientras tanto, ang biyaheng Melbourne, Australia, ni Presidente Marcos nagresultaman sa 12 kasunduan sa pagnegosyo na importante o nakakantidad ng 1.53 o 53 billion US dollars o 86 billion pesos. Ini minasakop sa mga ibang sektor aron kan renewable energy, palidig na teknolohiya sa mga solusyon sa pag-recycle, paharong, IT-BPM, infrastructure, mga kagamitan medikal as in digital health services. Sumalikat man sa 1.62 trillion na pesos ang naprobaran na investment sa pagultanan kan Board of Investment kan taon 2024. Sigun sa Department of Trade and Industry, nalampasan kani ang 1.5 trillion pesos na target kang gobyerno. Ang sinabitang kandidat, masalang kumpara sa 1.26 trillion pesos na investments na inaprobaran kan BOI kan 2023. Nanginutan ang sektor kang enerhiya, particularmente ang renewable energy projects sa mga pinakadarakulang paglangkaw sa approvals na sumikat sa 1.38 trillion pesos. Apura kayan, nahilingan manin paglangkaw ang ibang sektor aron kang air as in water transport, real estate,
activities, manufacturing, water supply, sewerage, waste management, pati naman remediation activities. Gigibon kang gobyerno ang gabos na paagi tanganing mamantinir ang mga serbisyo kang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Sigun kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ipiniliwanag na ni Finance Secretary Rap Recto na kadakol na resources ang PhilHealth na pwedeng gamiton sa pagpapasenso kang benepisyo o pagpapaiwas kang benepisyo para sa mga namanuang Pilipino. Ibinahagi ni Recto na magayon ang financial standing kang ahensya, ulita igwa ining 280 billion pesos na reserve, 150 billion pesos na surplus at silang pa sa 400 billion pesos na investment kaya dahil subot ni kakapuson nin pundo. Sabi pa kan Finance Secretary tutukan digdi ang benefit package para sa 10 illnesses. Mientras tanto, tinawan doon manibersamin na mayon dapat ipaghadit ang publiko ulita ang ehekutibo subot maligay asin mabusisi sa paggamit ng mga resources kang gobyerno. Inot naman ay pinahayag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sa ina pang papaiwaso ng mga serbisyo kang PhilHealth. Sinisiguro man kang ehekutibo na dawa mayong budget ang PhilHealth, may bastante ining kakayahan ipagpadagos ang silang serbisyo para sa mga namanwaang Pilipino. Gadan ang sarong persona sa pagsabog ng Granada sa North Cotabato, minuto bago mag-abot ang 2025. Sa report kan Philippine News Agency, nangyari ang pagsabog mga alas 11:50 ng pagkabanggi sa mataong carnival area sa sitio Kundring, Barangay Marbel, sigun sa matalang Vice Mayor na si Rap Ryan Rafael. Naglabas ang initial report, 30 anyos na lalaki ang nagadan asin 5 iba pang nairido. Mientras tanto, paragos man ang ginigibong investigasyon kang pulisya sa pahikan police bomb expert na sa nangyaring insidente. Laog ang pangarin ni Salome asin Mirasol sa listahan ng mga bagyo na ipinalawas kang pag-asa ngayon na 2025. Kabali sa listahan ka mga bagyo ngayon na taon, si Auring, Bising, Krising, Dante, Imong, Fabian, Guryo, Waning, Isang, Jacinto, Kiko, Lani, Mirasol, Nando, Upong, Paulo, Kidan, Ramil, Salome, Tino, Uwan, Verbina, Wilma, Yasmin, asinman si Suraida. Sigun sa pag-asa, ang pangarang kang bagyo nasa listahan, pwede pang madugangan kung may madadagdag na bagyo na banaog sa nasyon ngayon na 2025. Ang pangarang kang bagyo ngayon na taon kabali sa regular na set 1 kan bagyo sa PAR. Ang bagyo ngayon na taon, yuman ang pangaran kang bagyong gagamiton sa taon 2029, 2033, asin man sa taon 2037. Kakampi Network News. 3 minutos antes pag alas 6 ng pag-aaga. Sa iba pa mga bareta niya tungkol yan, lauman ang mas dakol na housing units na may itataw kang gobyerno sa mga benepisyaryo kang pambansang pabahay para sa mga Filipino o 4PH ngayon na 2025 huli sa nagraran ng pagtatapos ka nagkaper mga housing projects sa maribang lugar sa nasyon. Sigun sa Department of Human Settlement and Urban Development, Secretary Jose Rizalino Acosar, nagpupo ng anihon ang inisyal na 4PH projects na disente, salbado sin abot kayang housing unit condominium type para sa mga tiyos na mga Pilipino. Pinalauman ang sunod-sunod na turnover kang 4PH unit sa mga masunod na simana para sa mga benepisyaryo. Sa presente, iguang lampas sa 1,000 aplikasyon sa ilaram kang 4PH, amping po proseso kang pag-ibig fund para sa apat na project sites, partikularmente sa Parayan City, Nueva Ecija, Bacolod City, Bukawi sa Bulacan, asin iba pa. Siraram kang 4PH, prioridad kan disud ang pagpapatindog ng condominium buildings, tanganing ma-maximize ang paggamit sa mga daga kang gobyerno sa mga programang paharong. Ano na daw si sa kamsur sa kasanaga, no? Kan 4PH, kan disud. Kakampi Network News. Sa mga ultimo bareta niya tungkol sa Senado Nacional, perang simana bago ang opisyal na pag-upon kang campaign season, nagkapira mga national candidates ang paragos na naman mahigpag sa mga survey. Kaling mga nakalis na daw, sunod-sunod ang pagluwas
kan magkakaibang survey na halos pare-parehas ang resulta urugna sa mga nanginginutan sa pagkasenadora. Sa resulta kang survey firm na SWS, Pulse Asia, Tangery, Octa Research, Publicos, Asinibapa, nasungkit kan nagkapira mga bistadong pangaran ang top ranking para sa huling party kan 2024. Kabali sa may mga solid na approval rating, asin panagos na nasa top rank ang surveys ang mga mabalik sa Senado. Asin reductionistang Aruglinda, Senador Bongo. Mentras tanto, mantinido man top concern o mayor na isyu sa isip kang publiko ang panagos na paglangkaw sa presyo kang barakadon, kakulangan ng trabaho, salud, lalo pa sa ibong kamainit na health issues sa nasyon arugang zero budget kang PhilHealth para sa 2025. Erot na sinabi ni Senador Bungo, chairman kang Senate Committee on Health, na dahil siya matugot na mga tiyos na pasyente ang bakahirak pagabot sa issue kan medical benefit. Mientras tanto, matugang sa iba pang mga bareta niya tungkol yan. Bareta pa manggana sa Senado Nasyonal. Nawaran man ni mga kuko ang sarong 13 anyos na lalaki, o aking lalaki, matapos siyang tamaaning bawal na whistle bomb sa Quezon City. Kabali ang binatilyo sa 20 biktima ni Paputok na dinala sa East Avenue Medical Center sigun sa report na-discharge mantunos sa ospital ang binatilyo kasugmang pag-aga matapos operahan para tanggalon ang gabos na sa iyang kuko, sa walang kamot. Sigun kay Percival Limon, ama kang biktima, nakubaran siyang nagpaputok paran ang sa iyang aki. Asin pag-sului, kanihapon biglang suminabog kaya radas ang sa iyang mga kuko. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang. 2 minutos na makalampas ang oras na alas 6 ng pag-aaga. Ang mga bareta sa Kakampi Network News, mapanagos at yan. Makibaran po ang mga baretang halisa sa tuwing mga kakamping radyo. Ang DWEB-FM Kamsur sa Ringkunada, KM Kakampi Partido, asin mga bareta halis sa BBS-FM sa Naga City. Huwebes ngunyan, ikaduwang aldaw kam taon 2025, Enero 2, taon 2025. Babalik po ang Kakampi Network News at yan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Taon mga lokal na gobyerno para man sa operasyon kanserang inabot ng Business One Stop Shop 2025 na kung saan ininaan pagpoon na kaan pag-renew asin pagkuhan ng mga business permits, mayor's permit, kaan mga negosyante sa sendan mga nasasakupan na lugar. Ang lokal na gobyerno kan Banwa Anabula sa liderato ni Mayor Migay Ibasco, iyo man ang nag-anunsya na opisyalmente na sa pagikansa ng Business Permit and Licensing Section, bukas naman poon. Ngunyan daw Enero 2 sa Estados sa Enero 20, 2025, ang sendang Business One Stop Shop 2025 na kung saan inimapon alas 8 nin agas, alas 5 nin pagkapon, asin maski Sabado, maski Domingo, pwedeng magpasiring sa Bula Covered Court ang gabos na gustong mag-renew, magkuhanin mga business permits o mayor's permit sa sendan Banwaan. Mientras tanto, ang lokal na gobyerno kan siyudad din Iriga sa liderato ni Mayor Rex Cuba Arriba Oliva sa pagiman kan Local Economic Development and Investment Promotion Officer Ledipo, nag-anunsyan raman kansa ng Business One Stop Shop 2025 business permit renewal na mapunman ngunyan aldaw hasta sa Enero 20, 2025 asin inigigibon sa first floor kan SSF ICT Building, New Government Center, Santa Cruz, Iriga City. Asin nagpatanit pa ang lokal na gobyerno na mag-ibitara sa penalidad kaya dapat magbayad kansa ng business taxes sa tamang panahon. Mientras tanto, nagpalaos man nin mga requisitos para sa business permits online application bago man o renewal na kung saan kaya ba nandigang scan soft copies kan mga minasunod. Barangay Business Clearance, Community Tax Clearance o Certificate on Cedula, Proof of Registration sa DTI, Securities and Exchange Commission, asin sa CDA o Cooperative Development Authority. Dapat yaon man ang lease contract o titulo na mina-cover kan propriedad na kung saan yaon ang negosyo, asin yaon man ang Fire Safety Inspection Certificate.
Ang iba pang mga requisitos kung ang negosyo yaon sa merkado, dapat iguanin market clearance, asin kung ang negosyo yaon sa city terminal, dapat iniguanin city terminal clearance. Ang special permit asin clearances, gikan sa manlalan mga ahensas kang gobyerno, ang depende sa klase kang negosyo sa siyudad nin Iriga, sabi pa, kan lokal na gobyerno kan siyudad nin Iriga. DWEBFF. Rinconada, Kampibo Network News. Dagdagan taan bareta sa lado lokal, yaon sa linya Erwin Del Castillo. Naging matuninong ang pagsabat ng bagong taon sa Rinconada area. Sa banwaan na Nabwa, naging generalmenteng naging matuninong mayong naitala na kaswalti o mga naputukan sa pagsabat kan bagong taon sa banwaan. Sigun sa impormasyon hali sa Nabwa Municipal Police Station, naging matuninong magdamlag hasta sa pagpatak ng alas 12 ng Banggi kung saan iyo ang pagsabat ng bagong taon. Dagdag pa kan Nabwa Municipal Police Station, naging matuninong ang pagsabat kan bagong taon nin hulit ta higot ang kampanya kan Bureau for Protection katuwang ang Rural Health Unit Nabwa asin ang PNP Nabwa para sa kampanya kontra illegal na paputok arog kan improvised cannon o an boga. Para sa Kakampi Mo Network News, Erwin Del Castillo, Kakampi Mo. DWEBFF. Rinconada, Kampibo Network News. Mientras tanto, naging matrangkilo sa kainteruhan kan taon 2024 ang siyudad ng Iriga. Ini ang naging pahig ni Police Lieutenant Colonel Joves Napoles. Ang Chief of Police kan Iriga City Police Station kan makaulay kan DWB Kamsur. Sigun kay Napoles, naamantinir kan sa mga kapupulisan ang kamugtakang tan pasiorden sa siyudad. Asin kung igwamang nangyaring krimen, ini minimal o inapo nagkakadigit sa naman asin may konsideradong dakulang krimen na nanotaran sa siyudad kan nakalihis na taon. Bali po yung sa 2024 na ano po natin ay yung ano po natin sa area po ay generally peaceful po tayo sa pagdating sa peace and order situation po natin papabili po. Wala naman po tayong mga naitala na paano po mga ano, kumbaga very minimal po yung mga krimen po natin. Mientras tanto, tinawang doon pa ni Napoles na ang istriktong direktiba kan sendang Regional Director asin Provincial Director na Police Visibility ansaro sa mga naging liyabe para marealisar ang siring na matrangkilong sitwasyon sa siyudad ng Iriga. Apwera pa ang pagtatarabangan urog na kan sendang Cuerpo de Policía asin kan lokal na gobyerno kan siyudad ng Iriga sa liderato ni Mayor Rex Oliva asin mga opisyalis kan barangay na dakulang bagay para madaling masimbagan, maresolveran ang anuman na krimen na nangyari sa sendang area of responsibility. Yan din naman po ano ng liderato ng ating provincial director po at ang ating regional director, yung police security nga po natin, lagi po nating ini-implement po tuwing rush hour po para maramdaman yung presensya po ng ating mga kapulisan po sa santahan po. Yung may mga problema po papabalik kasi hindi naman natin masasabi mga bigat po dahil kapag tulong-tulong po kasi ang kagaya po ng pagtutulungan ng LGU ng mga stakeholders po, lahat naman po ng mabigat na problema ay napapagat. Parte kan mga naging payag ni Police Lieutenant Colonel Joves Napoles ang Chief of Police kan Iriga City Police Station. DWEBFF. Rinconada, Kampibo Network News. Yan tabi yun ang mga barata halidigi sa DWEB Kamsur. Ini ang salit sana si Benny Decena. Good morning. Aparos Benny ka mga balita dyan sa Rinconada sa paikan DWEB-FM Kamsur. 16 magalampas ang oras na alas 6 din pagkaga. Estudyado mga balita magali dyan sa partido sa paikan KM Kakampi Partido. Nasa linya si Frank Sotero. Kakampi mo Partido Network News. Nakamping Juni ang mga baratang tinaripon gikan digdi sa partido area. Questionably ang pinasar na annual budget kan Banwaan kan Carabo at Camarines kada kalista si Bana. Inad mismong kinumpirmar ni Vice Alcalde Dayan Ramirez kada Bitra Banwaan sa pagkipag-ulay kan kakampi mo sa Vice Alcalde kada Bitra Banwaan questionable asin pwedeng ideklarang invalido ang pagkakapasar kan proponidong budget para sa taon 2025. Ina matapos sa magpaapod ng special section ang lokal na hektibo kada Bitra Banwaan. Alagad durante konsesyon, matapos man na iproponer kad Vice Alcalde Cobo Presiding Officer ang pag-aparecer kad mga department heads para questionin ang mga budget na pinag-uhurot kan lambang departamento. Pinag-kodita na unang bita na Vice Alcalde. Sigon kay Vice Alcalde Dayan Ramirez na kay gwanin pagburutuhan. Asin tinanggal siya bilang Presiding Officer
ang ginamit na ground iyo an inability to act. Sigon sa vice-alkalde, questionable na sambitan ng ground na ginamit kad sa gudi bayan asin mga membro da kalyado kada alkalde kada na bita ng Banuan, hulita day man may kukonsiderar na inability to act siya, hulita yaon man asin presente sa bita ng sesyon na si vice-alkalde Dayan Ramirez kaya iyoan na pambatong alkalde kan Team 1 Kamsur sa Banuan kan Karabuan Camarines Sur. Kaya sigun sa iya, may ibang rason sa pagkodita asin pag-railroad kan proponidong budget sa 2025 sa Karamuan, kundi an politika. Sigun padigdi, pinaglalaw manindang isangat o magsangat nin legal na proseso taning kwestiyonon an pagkakapasar kadao ng bita ng budget. Ratsada na kan mga report gikan sa pag-iriba sa luwas lokal na gobyerno kan Banuan kan Siruba bayo pang aprobadong budget para sa 2025. Detalyes kan Barata, Rada Aureliosa. Natapos ang taon 2024 dahil naprobaran ang napropestong 2024 annual budget kalukal na gobyerno kan na Banuan ng Siruma, Camarines Sur. Ini ang naging kapayagan ni Consyal Floresa Antimola, pamayukan Committee on Finance and Appropriation, kana sanggulian bayan kana sambitan ng Banuan. Susugyan Antimola, tiga porbaran kutanan ni Das sa mayuri ang grupo, na maprobaran ang propesto nga prosopesto kan Banuan para ngonya na taon. Sa pahikan pag-sumater ni na committee report talagad, kaya nag-ratender sa special session kan sanggulian bayan kan December 31, ang minoriyang nga grupo ang mga kalyado sa politika ni Alkalde Karina Pulinga. Mantang ang fundo na pigagad ni Pulinga para sa 4 na empleyado na nunumbran ka lokal na ekutibo na kaibanan sa unprogrammed fund o unappropriated balance. Kuri kayo sigun ki Antibola, kasi hindi may kukunduk ng sesyon sa primerong quarter kan taon mayong pwedeng ibang pag-urlayan. Iyo ang na-propose ka annual budget ka lokal na gobyerno. Tagkod na ni ang ma-aprobalan na. Kung makalis o kung sa pagkalisin Lubdenta Diaz sa poon mo yan daw, Enero 2, dahil ma-aprobalan ang budget ka lokal na gobyerno ka na Siruma o ang lokal na gobyerno ka na Siruma ang madalagan sa pagikan na re-enacted budget. Sigun pa Kian Timola, para sa Kakampi Network News, Rene Aureliosa. Mientras tanto, Banuan ni Lagunoy naging matrangkilo man sa pagsabat kan bagong taon sabi kan PNP. Detalles kan Barata, ni Loriana. Naging matrangkilo man ang pagsabat kan na bagong taon sa Banuan ni Lagunoy, Camarines Sur matapos na mayo manin na report asin man na record particularmente sa blotter book na PNP nin anuman na mandata asin man kulang insidente ini ang tinuan doon na mapahayag sa Kakampi Muñoz ni Police Corporal Maria Magdalena Bucacao, ang assistant PCR kan Lagunoy PNP sa entrevista kasugmang pagkaga. Susug sa pahayag kani dawa na ngani talagang nagruso an sa indang mga kaimanwa sa kasentruan kan sinambit ng Banuan o limang kan maray na panahon doon timan kan New Year's Eve alagad matrangkilo subot digdi dakulang bagay subot kaya ang police presence sa sinon police visibility orog na sa matataong lugar kung kaya mayo subot nin anuman ng mga untoward incident ang nangyari. Ipigpahayag pa man kaninan sa indang mga mobile patrol, anya man sa haranikan mga simbahan kung sa ina, sabay nagkukondusor ng misa, ang duwang mag-atubangan na simbahan digdi, ang Roman Catholic Church asin man ang Aglipayan Church. Mientras tanto sa ibong kayang pinagkonfirmat pa man ni Police Corporal Bucacao, nalain kan matrangkilong pagsabat sa bagong taon, nag-igwaman subot ng record, ansay nang hipatura ni na duwang kaso ng aksidente sa Tinampo kung saan ang saro subot nangyari sa mismong bispera sin bagong taon asin ang saro man kani nangyari mga puko o menos alas 2 na nin magumagaon kasugmang pagkaaga sigon paligdi ang mga impwelto sa sinambitang aksidente sa Tinampo anas nakatumar nin agwa di patalanta ang mga nagmamaniho kaini. Dagdag na pareta sa lado lokal para sa Kakampi Network News, ako man si Loriana Marinaga. Sa ultimong barata sa lado lokal ng apuda ng Philippine National Police sa Banuan kan Lagunoy, Camarines Sur sa mga nakahiling asin man igwari mga sadiri ng CCTV footage by correction sa sarong aksidente sa Tinampo kan nagyari kad alas o kad pet sa uno kan presenteng bulan asin presenteng taon sa record kay kan PNP alas 12:30 din bagong-bagahon kan sugba sa Barangay Santa Maria, Lagunoy, Camarines Sur. Mantang ang sarog minor de edad na pinagbistadong si Angel May Riva y Peñas, 13 anyos, sa minor de edad, residente kan Zona 6, Barangay Santa Maria, Lagunoy, Camarines Sur. Ang nakatindog sa tubangkan silang residensya, sinagdadala ng fireworks, inaan mabudalan kasarong motorsiklong pinagbabaliw kanday padabi bistog suspetsado
na nakasulot nin itom na jacket mantang igwanduang back rider. Sigon sa report, ang motorsiklo sa rong Honda TMX na may ining plate number. Tulos ba na duminulag ang nasa bitarag rider kay banal baga rider kay o back rider kini matapos kada sa bitar insidente. Mantang ang 13 anyos na biktima ang ipinagdalagan sa Bicol Medical Center matapos na magsapo ni batindig tama sa lawas kan biktima. Kakamping Junior ng mga baratang tiniripon gikan digdi sa partido area. Para sa Kakampi Network News, ako po si Frank Sotero. Kakampi Network News. Alas 6:23. Uya naman mga balitang tinipon kan BBS FM 91.9 sa Naga City kay Baranduban si Junel Cuba. BBS. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Salamat tabi Kakambing Juno, yaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Mas lalong nagdadakol ngunyan ng mga jóvenes na nagiging miyembro ka na kikidata sa laog ka na probinsya kan Camarines Sur na kabataan kontra droga at terorismo. Aros ang gabus na mga banwan sa laog kan Camarines Sur igwa naman yung mga opisyal asin mga miyembro. Ang rason subot kani iyon na habo na ka na mga jóvenes na ma-impluensyan sindag kwa na arinmana na grupo na naisubuot makakatabang sa sainda orog na pagabot sa illegal na droga. Ang kikidata aktibo man ngunyan sa pag-ingkaminar sa mga jóvenes na magpartisipar sa saindang grupo. Ini para man labanan ang illegal na droga. Nagkakaigwaman ng mga training asin seminar para siguraduhon na mas dakol sindang masasabutan para da isubuot ma-impluensya kan ipinagpapangalad na bulong asin daima na subuot marikrut kan grupo kan mga komunista asin mga terorista. Uya si Police Captain LG Altisa ang tagapagtaram kan PNP sa Camarines Sur. Babalikan taan na linyang yan ni Police Captain LG Altisa. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Ana PNP duman sa banwaan ka na presentasyon Camarines Sur, ana nagsagibuman ka na sa indang mga anti-illegal anti-illegal drug training sa parte kan mga jóvenes dyan sa banwaan kan na presentasyon na Camarines Sur. Ini mismo pinagapanginutan kana sa indang Chief of Police na si Police Captain Marca Espanya kan na presentasyon na Camarines Sur. Tinawan na doon ka nasambit ng opisyal na bilang responde sa padagos na pagpapasunod kan kampanya laban sa illegal na droga. Nagsagibo ang mga tawan kan presentasyon Municipal Police Station na pinaginutan ni Police Captain Marca Espanya nin awareness lecture asin drug preventive seminar sa mga jóvenes asin mga kaakian sa presentasyon Camarines Sur. Pinagatratara sa nasambit ng aktibidad ang mapadapit man sa maraot na epekto sa salud, pamilya asin komunidad kan illegal na droga. Sharing man na pwedeng maging pagkukuanan ni na padusa na duman sa mga nagagamit asin nagtutulak kan na ipinagpapangalad na bulong. Digdi nagpasalamat and kapulisan sa mga jóvenes sa saindang kooperasyon na mag-serving inspirasyon sa kada programa na ipinagtutulod kana mahiwas asin man sufisyenteng impormasyon sa kaaraman kan lay para man sa komunidad. Ipinagpahayag ni Police Captain Marca Espanya na magpapadagos-dagos asin padagos sa indang pakikipag ulay sa komunidad tanganing maitao asin maipaabot sa mga jóvenes sharing man mga namamanwaan ang kaarman dapit man sa pag-iwas sa illegal na droga, terorismo asin man na krimen. Iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal.
Sa iba pa nga detalyes kan mga bareta sa lado lokal duman sa Banwaan kan na Bula, Camarines Sur, duwa ana naging irido matapos na ana mga ini makahabol sa mga nasabugan ni napaputok kana nakalihis na pagsabat kana bagong taon sa parte mismo kana Banwaan kan na Bula, Camarines Sur na pagramanda nasarong nagangaranda na Chad Cedric D. Tuliti, 13 anyos minor, residentes ka na Suna 6, Barangay Pabrika, Bula, Camarines Sur. Ana mantang ini, ana nagagamit kan improvise na kanyon o an pinagaapod na buga kada alas 11:35 nin pagkaaga kasod ba sa Barangay Pabrika, Bula, Camarines Sur kan ini ana maputukan an sa iyang mata sa parte mismo kanda nasambit ng kanyon o buga. Ini anda tulos na pinagdara dyan sa Bicol Medical Center tanganing lapatan nin asistensya medikal kan mga doktor sa Bula Mangiraray sa Barangay Santa Elena, Bula, Camarines Sur. Sarong 7 anyos na pinagbisto nga si John Isa Lupis, 7 anyos, residentes kana Suna 6, Barangay Santa Elena, Bula, Camarines Sur. Alas 11:30 kana sudma mantang ini ang nagkakawat kana improvise na kanyon ubuka. Ini bigla na sana kan parapasan niya anda nasambit ng kanyon, bigla na sanang puminutok asin tinamaan manda an sa iya nga walang talinga. Nagresulta kan pagkakairido kani asin idalagan dyan sa parte mismo kan Bicol Medical Center nin huli man kan nasambit ng aksidente. Iba pa nga detalyes kan mga bareta sa lado lokal, tuluan na biktima kan napaputok sa pagsabat kan na bagong taon sa siyudad kan Naga. Buyit padere sa detalye.
Ibig bandera sa heightened alert status an interong kabikulan tanganing masiguro an seguridad kan publiko pun sa selebrasyon kang Pasko asidban sa pagsabat kang bagong taon. Kabali dyan, ang pinahiwas na police visibility sa mga pampublikong lugar asin mga lugar na tinatao sa ibang bangkang traditional na paggamit ng mga fireworks sa pagsabat kang bagong taon. Solamente 36 na kaso na ang nairestrong firecracker-related injuries. Mientras tanto, bareta duman sa Albay, makangirat na kagadalan ang sinapok ang sarong mister sa inot na aldaw kang bagong taon matapos laslason ang liog kani kan sarong barbero duman sa sitio Sapang Palay, Barangay Sugad, Pulangi, Albay. Tulos binawi ni buhay huli sa hararom na laslas sa liog. Kang biktima na binistong si Marvin, 42 anyos, mentras arestado man ang 24 anyos na barberong sospek na binistong si Dante na parehas residentes kan lugar. Napagaraman alas 12 ni maumagahon, mentras nagkakaurugmahan ang gabo sa pagsabat kang bagong taon, napagtripan kang sospek na itumba motorsiklo kang biktima. Naanggot subot ang biktima, sinagkaiguan ng diskusyon ng dua. Nagpuli ang sospek sa ilang harong asin kinuha ang labahas saka binalikan ang biktima asin mayong pag-aralangan linaslas ang liog kani. Rason kan tulos niyang pagkagadam. Balikas man na-arestar ka mga nag-respond ni barangay tado ng sospek asin nakataraan sa ngataning kasong murder ngunyan na aldaw. Sa satuya mga tugang bareta na sa luwaskan Pilipinas. Kritikal ang sarong lalaking pasayro matapos na iniituldang kan sarong lalaki sa tubangan kang papabuto na tren sa substation sa Manhattan. Dumas sa Amerika kan nagtalikod na aldaw. Nangyari ini mga alauna imedya ring paghapon sa downtown platform kang 18th Street Subway Station sa Chelsea. Nakuha ng pa rin video ang insidente kung saan na may hinihiling ang 45 anyos na biktima sa sayang cellphone bentras nakatindog sa platform kang ituldang kan sarong 23 anyos na suspek. Nagsapuan na biktima ni pagkarido sa payo asin binubulong niyan sa sarong ospital. Tulos man nadakop ang suspek na binistong si Camille Hawkins asin kinasuan nimpurbar na paggadan. Kakampi Network News. Mga tukang iyan po mga baretang sinunan tabianan sa Kakampi Network News. Gunyong pong aldaw na Huwebes. Ados na po kan taon, ados na kan bulan ng Enero taon 2025, bagong taon. Sa pagkaran po ka mga nakatuwa niya sa pagkalod ka mga bareta, ang DWEB-FM Kamsur, na kaibaran taduban si Benedicena, KM Kakampi Partido, kaibaran si Frank Sotero, asinban ang BBS-FM Saraga City, kaibaran si Junel Cuba. Katuwa niya sa mga bareta sa luwas, sinda Junel Cuba, Mike Garcia, pati naman si Mike Rabito, aliman po digdi sa Kakampi Kamsur online sa Naga City. Mabalos na may kasunod tabay sa pangalan ni Ken Palma, Sarado Teknika. Ako po si Jun Bernas. Liwat ang kapaabot ng Happy New Year. Mabalos na may kasunod tabay sa kung sa masunod yatong pagatuning amin ng mga bareta. Digdi sa Kakampi Network News. KM Kakampi. 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 Kamsur. BBS